Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida. And we always remember the blessed memories po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings din po to the beloved whole Almeida family, especially po to beloved Yana and beloved Kim po. Hallelujah, praise the Lord. Sa inyong mga minamahal, happy 23rd church anniversary po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, May 2021, mga minamahal, ako po ay ang aking mahal na anak, mga minamahal sa aking pagbubuntis. Alam niyo mga minamahal, nung first month to 5 months, mga minamahal, normal naman po siya, mga minamahal. Then, ako po ay malapit na sa aking kabuwanan, mga minamahal, nakaramdam na po ako ng abnormalities, mga minamahal sa aking pagbubuntis. Alam nyo, mga minamahal, one time, mga minamahal, ako po ay nahirapang huminga, mga minamahal, to the point na ako po ay naghihingalo, mga minamahal, sapagkat nung ako po ay, yung mga unang check-ups ko, mga minamahal, wala naman po silang nakitang ganun, mga minamahal. Alam nyo po, nang nilipat po ko nila sa isang public hospital, mga minamahal, doon po talagang ako po ay nakitaan, mga minamahal, ng enlargement of the heart, mga minamahal, ng pulmonary disease. Mataas po ang aking UTI, then high blood po ako, mga minamahal. Alam nyo po, ako po mismo nagulat sapagkat alam ko wala akong ganong karamdaman. Pero nagtaka ako, mga minamahal, sapagkat nung time na ako ay malapit ng mga anak, tsaka po yung lumabas yun, mga minamahal. Alam nyo po, dumating ang punto, mga minamahal, na ako po ay dadalhin na sa ospital sapagkat ako po ay nagle-labor na, mga minamahal. 7 a.m. mga minamahal. Hindi po ako pwedeng ipasok sa ospital sapagkat wala po akong swab test, mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal, ako nga daw po ay prone sa virus, mga minamahal, sapagkat ako daw po ay may pulmonary disease, mga minamahal. So talagang inalo po nila ako na hindi po ako pwedeng tanggapin. So doon po kami sa tent, mga minamahal. Alam niyo po, dumarating yung oras, tanghali, mga minamahal, talagang pahirap na po yung aking nararamdaman, mga minamahal. To the point, mga minamahal, na ako po ay naka-oxygen na, mga minamahal. Pero dakila ang mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, may panalangin ako sa mahal na Panginoon. Talagang kinausap ko ang mahal na Panginoon. Ayoko po na ako po ay paanakin ng midwife, unang doktor, mga minamahal, sapagkat hindi po ako makahiga, mga minamahal. Kapag ako po ay nahiga, para po akong sinasakal, hindi po ako makakapanganak, mga minamahal. Dahil alam ko sa mga oras ay ako'y mawawala, mga minamahal, pag ako'y pinahiga. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ang panalangin ko, walang doktor, walang midwife, sa dakilang kaparaanan mo, ako'y manganganak na maluwalhati. Alam niyo mga minamahal, talagang kinausap ko, mahal na Panginoon, gusto ko ganitong posisyon, mga minamahal, na ilalabas niyang aking mahal na anak, hindi malalaglag, ilalagay sa gitna ng hospital bed, mga minamahal. Alam niyo po, dumating sa point 7 p.m., mga minamahal, na talagang palabas na po yung aking mahal na anak, mga minamahal, dagsa po yung dumating na mga buntis, mga minamahal, na mga anak sa. So, ang tendency, kulang na po ang doktor, kulang na po ang midwife, kulang na ang nurse. Alam mo, mga minamahal, talagang tinatawag ko po yung beloved ate ko sapagkat lalabas na po yung aking beloved baby. Alam mo, mga minamahal, sa kahabagan na malapay noon, talagang dininig na mahal na yung panalangin ko, walang umalalay sa akin, lumabas yung beloved baby ko. Alam mo, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, sapagkat ang panalangin ko, huwag siyang malaglag, mga minamahal. Alam niyo, talagang inilagay po siya na malapit sa gitna ng hospital bed, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, napakadelikado sapagkat dumabas po yung tubig, yung dugo, talagang pwede po siyang madulas, pero pinanghawakan po kami ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, hindi po nagtapos dyan sapagkat akala ko ako pa magiging okay na dahil ako pa nakapanganak na, mga minamahal. Pero nag-worse po yung aking pakiramdam, mga minamahal.
Ako po ay nangitim, mga minamahal. Yung hininga ko talagang napakakaunti na lang, mga minamahal. Yung oxygen, hindi na po yan tumatalab. Alam niyo po, kinausap po yung beloved ate ko, yung beloved husband ko. Kailangan po akong dalhin sa isang malaking ospital, mga minamahal. Yung naririnig ko po pala na ambulansya, mga minamahal. Ako na po pala yung isasakay doon sapagkat ako po ay critical na mga minamahal. Ang sabi ko sa kay beloved ate, sa unang panalangin na mahal, Pastor, hindi ako malilipat, mga minamahal, sapagkat maiiwan yung beloved baby ko, then ako dadalhin sa malaking ospital. Alam niyo, mga minamahal, ganun po yung aking pakiramdam. Naku po ay nangingitim, mga minamahal. Anytime pwede na po akong mawala. Alam niyo, mga minamahal, kinausap ako ng aking beloved husband. Sabi niya sa akin, relax ka lang. Cover tayo ng panalangin ng mahal na pastor. Alam niyo, mga minamahal, nung sinabi niya yon, nilehans niya po ako sa unang panalangin ng mahal na pastor. Talagang umayos po yung aking pakiramdam, mga minamahal. Hindi pa po nagtapos dyan, mga minamahal, sapagkat bumagsak po yung aking creatinine, lahat po, mga minamahal ng pati yung BP ko, bumagsak po yan. Pero alam niyo, mga minamahal, sa panalangin talagang walang imposible. Alam niyo po, nung muli po kong chinek, mga minamahal, after lehans, mga minamahal, lahat po yan bumalik sa normal, mga minamahal. So, hindi na po ako kailangang dalhin sa malaking ospital. Hindi pa po nagtapos dyan, mga minamahal, sapagkat after ko, mga anak, mga minamahal, 4 na doktor po yung lumapit sa beloved baby ko, mga minamahal. Alam niyo, hindi po sila makapaniwala sapagkat ni isang infeksyon, mga minamahal, wala pong kumapit, mga minamahal. Glory to God. Alam niyo, sabi ng doktor, grabe, ang dami ng infeksyon ng asawa mo, pero ni isa walang kumapit sa anak mo. Sabi niyo, UTI lang, pwede na yung i-hospital na matagal sapagkat mataas po yung aking UTI. Talagang kabagan ng mahal na Panginoon. Hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoon na may kumapit na infection sa aking beloved baby sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Yung beloved baby ko po yan, ang umaawit na po sa cherubim, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hindi pa mga minamahal, pasalamatan ko rin sa mahal na Panginoon. 2020, mga minamahal, ang aking beloved sister, mga minamahal, sapagkat sa hospital, mga minamahal, hindi ka pwede magpa-check sapagkat kailangan mo po magpa-schedule, mga minamahal, dahil pandemic po, mga minamahal, sobrang higpit sa mga hospital. Lalo na po unvaccinated, mga minamahal. Alam niyo po, from Baras, umuwi po ng Antipolo yung beloved sister ko, mga minamahal, talagang nanlulumo po yan, umiiyak po yan sapagkat yung beloved baby niya po ay, sabi daw po, hindi daw po maano yung heartbeat, mga minamahal, sa check-up niya. So, kailangan niya po, mga minamahal, another check-up, mga minamahal. Pinakain po muna siya ng chocolate, mga minamahal, sapagkat para manalang baka mahina lang yung heartbeat ng baby. So, after 1 week, mga minamahal, follow-up check-up niya, mga minamahal, doon po nalaman na yung beloved baby niya po talagang 3 weeks na pong walang buhay sa kanyang sinapupunan, mga minamahal. Alam niyo, grabing panlulumo po yung naramdaman namin, maging ang aking beloved sister, mga minamahal. Talagang hindi na po siya, talagang gabi po sa pag-iyak, mga minamahal. Ang sabi po ng aking beloved mama, pumunta ka ng pastoral house. Magpa-counsel ka kung ano yung sabihin sa iyo, yun ang susundin natin. Alam niyo, mga minamahal, sa madaling sabi, na-counsel po siya. Inilehans po siya sa unang panalangin ng mahal na pastor. Yung kabigatan na nararamdaman niya, pinawi ng ating pinakamamahal na Jesus. Lord. Alam niyo, mga minamahal, after counseling, mga minamahal, nagpa-second opinion po sila. Alam niyo po, excuse po sa mga kumakain, talagang deformed na daw po yung beloved baby sa kanyang sinapupunan. Alam niyo, mga minamahal, talagang, although andyan yung kalungkutan, mga minamahal, hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. So, sa third ultrasound, mga minamahal, excuse po sa mga kumakain, yung pangalawang ultrasound, deformed yung baby. Yung sa pangatlong ultrasound, lasag-lasag na daw po yung baby sa kanyang sinapupunan, mga minamahal. Alam niyo po, 3 weeks na pong mahigit, patay yung baby sa sinapupunan ng aking beloved sister, mga minamahal. Gaano po kadelikado yun sa isang ina, mga minamahal. Lalo na how much more kung lasag-lasag po yan, maglalangis po yan, kakalat sa katawan ng isang ina, mga minamahal, at may tendency na talagang maging lason po yan. Pero sa kahabagan naman ng Panginoon, wala pong naramdaman na kahinaan ng physical na katawan ng aking beloved sister, mga minamahal. So, mga namahal,
umabot po yan ng 1 month. Mga minamahal yung baby sa kanya sinapupunan. Alam niyo po, dumating yung time na siya po ay schedule na para i-induce po yung baby, mga minamahal. Andiyan po, patuloy po kaming nanalangin sa mahal na Panginoon. Sa unang panalangin ng mahal na pastor, alam niyo po, nung siya po ay naipanganak niya po yung beloved baby, ang sabi po ng mga doktor, lasag-lasag, mga minamahal, pero mula ulo hanggang paa, buong buo po na nilabas ng aking mahal na kapatid, mga minamahal. Hindi pinahintulutan ng mahal na Panginoon na ito po ay madurog sa kanya sinapupunan sapagkat magiging delikado po yan para sa isang ina, pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, walang anumang bakas ng lason na pumasok sa katawan ng aking mahal na kapatid. Yung beloved baby, although patay po siya, mga minamahal, pero hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoon na madurog ang katawan, mga minamahal. Napakabuti, napakadakila ng mahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang.